Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel na mga taga-Dumanhog. Hello sa lahat po ng mga taga-Dumanhog Cebu at sa hindi po taga-Dumanhog all over the world. Kayong lahat po ng mga subscribers ko, marami pong salamat sa inyong pag-subscribe, pag-like ug pag-share sa aking mga videos. Alam niyo ba na merong isang napakagandang monastery dito sa Cebu, sa probinsya sa Cebu, na grabe ang dami ng mga miracles na nangyayari dito. Ito po ay matatagpuan dito sa Barangay Lindugon, Simala, Sibunga, Cebu, ang Our Lady of the Rosary and Evangelization. Yung mga pasyente na merong mga sakit, yung iba hindi makakalakad, or yung iba na merong cancer na humihingi ng tulong kay Mama Mary, through the intercession of Mama Mary na laging pumupunta dito, ay iniiwan nila lahat ng mga kagamitan nila dito or dinodonate nila, as kung makikita nyo dito sa gilid, papunta pa lang po doon sa kung saan magkikiss kayo sa image ni Mama Mary, yung nagsished ng tears. So dito po makikita nyo lahat ng mga testimonies ng mga pasyente, ng mga letters, na mga testimonies nila kung paano sila napagaling or gumaling sa kanilang karamdaman, at yung iba humihiling at humihingi ng tulong kay Mama Mary para makapasa sa mga board exams, makasampa ng barko, at kung ano pa ang hinihiling ninyo na through the intercession of Mama Mary. So dito nyo po yun makikita at mababasa nyo po. Ang dami, thousands of letters po ang nandito. Sa mga tao na nakakaalam nito kahit saan mang sulok ng mundo, pinupuntahan talaga itong monastery ni Mama Mary dito sa Lindugon, Sibunga, Cebu. At alam naman po natin na ang role ni Mama Mary ay napakalaki dahil siya po ang ina ni Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. Special po si Mama Mary at malaki po ang role niya po sa buhay ni Jesus Christ. Kung nabasa niyo po sa Biblia, doon sa first wedding in Cana, yung first miracle ni Jesus Christ, kung nabasa niyo po yon na wala na po silang wine, tapos si Mama Mary, sinabihan po niya yung anak niya na si Jesus Christ na wala na silang wine, kahit na hindi pa time ni Lord Jesus na mag-perform ng miracle, apan si Mama Mary ay isang mabait na ina at mahal po niya, hindi po niya kayang tanggihan. So, kung ano man po yung hinihiling ng ating ina, I am sure hindi po matatanggihan ng kaniyang anak na si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. Kaya humihiling po tayo kay Mama Mary na tulungan tayo at ipagdasal po tayo sa ating mga kahilingan, special intentions po, na maipaabot po doon sa ating Panginoong Jesus. Alam nyo guys, mas maganda po siguro na pag pumupunta po tayo dito, mas maganda na malinis talaga itong puso natin. Mas maganda po kung nakapunta na po tayo sa confession room or nakapag-confess na po tayo. And then after that, nakapag-mass for peace and reconciliation na din po tayo sa ating sarili. Kasi po, mas madali po ma-receive natin yung mga kahilingan natin or yung mga blessings or yung panalangin ng ating Panginoong Jesus pag tayo po ay malinis na ang ating puso. Kadalasan lang po kasi kaya ilang taon na po tayong nagdarasal or kahit na nagsisimba naman po tayo, parang hindi po dinidinig ng Panginoon ang ating mga hiniling po sa Kanya. Dahil po sa ating mga kasalanan. Experience ko na po kasi yan. Kasi dati, kami nagli-live-in lang po kami ng husband ko ngayon dati. Tapos, nasa financial kami crisis. Kahit anong gagawin namin, napakahirap talaga ng buhay. At meron kaming negosyo. Meron pala akong negosyo noon. At yung lahat ng mga kliyente ko, lagi na akong ini-email, lagi na po akong sinisiraan at naninervyos na po ako, as in nagka-anxiety po ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nagro-rosary ako, nagsisimba naman ako, pero ang hirap po talaga, as in mahirap. So meron pong nakapagsabi sa akin, na why not pupunta po ako or magko-confess po ako doon sa confession room. Why not, 'di ba? Kasi
Kasi matagal na din po ako hindi nakapunta ng kumpisalan, every Sunday laging nagre-receive ng Eucharist, bawal pala yun, kasalanan para pala yun kahit meron tayong mga mortal sins, tapos during sa Mass, nagre-receive tayo ng communion or yung sa Eucharist, nagko-communion pa rin po tayo. So, mas lalong lumalaki yung kasalanan natin. So, ginawa ko po yung payo niya ng kasamahan namin. Nagko-confess po ako, pumunta po ako sa Cebu City. Naghahanap po ako ng isang simbahan na nag-accept ng confession. At after confession, pumunta ako sa office at nagmamas for peace and reconciliation po ako and offered by yung aking pangalan. And after noon, alam nyo ba, as in, ang gaan-gaan po talaga ng feeling ko. Hindi ko na iniisip yung mga kliyente na nagagalit sa akin. Hindi ko na iniisip yung mga problema, yung sarili kong problema, kundi iniisip ko na dapat magsisimba ako every Sunday, magro-rosary ako, magse 3 o'clock prayer ako at gawin ko lahat ng gusto ng ating Panginoon. At alam nyo ba, after 1 month, may nag-order sa amin ng 2 container vans na mga native products. As in, grabe, ang dami po talagang blessings after nun. Na-overwhelm talaga ako sa work, na-overwhelm ako sa dami po ng mga orders at hindi ko na rin alam kung paano yung tatapusin. Tapos dumating yung pandemic, kaya lahat ng mga tao, 'di ba, walang mga trabaho nung pandemic, especially nung year 2020 nung mag-start na ng lockdown. So yung company namin, yung warehouse namin, palaging open po sa mga kapitbahay namin at yun lang po talaga ang nakapagpa-survive sa kanila. Yung gumawa kami ng mga native products po. As in, walang tigil po until bumalik na po yung hindi na po nagla-lockdown. Tsaka pa po kami nakapagpa-ship. 'Di ba? Ang galing talaga ni Lord. As in, praise the Lord talaga. Salamat guys, yun lang po talaga.